Hello mga kabergs. Nandito na naman tayo sa farm. Kitang-kita nyo na sobrang init. Today is plus 30. Magta 32 pa nga dito sa St. Paul. So tambay muna kami. Hindi kami makapagtrabaho dyan sa field dahil sa sobrang init. So ito, kaupo. Ayoko naman sa sasakyan dahil mainit din. So nag-pick up kami ng tent kanina. Kasi para makatambay kami sa labas. Ayan. Para at least yung hangin ba. Ayan. At pag malamok at kung ito may mga lumilipad-lipad. At least dito pwede kami makatambay. Yun nga lang yung upuan. Hindi namin dala. Mainit. Walang mapagpuntahan. Mainit sa magulan. Meron masasabi. Nakuha ko na pala mga kaberks yung aking toy. Ayan. Yung lawn mower. At ito yung pang bungkal ng lupa. Si Mantis. May kamahalan. Pero worth it naman siguro yung pagbayad ko ng labor. Kung matagal ko siyang magagamit. Ito yung resibo. Sobrang mahal. Ayan. Ang aking binayaran. 'Di ba? Tapos itong isa. Ayan. Kunti lang to. Kasi hindi pala yun. Hindi pala yung deposit ko. Ayan. Ito yung Mantis. Ayan. Binayaran ko. Ito yung ginawa ko yung carburetor. Napaandar naman nila. Siyempre, trabaho nila to eh. So, mas master nila paandarin to kaysa ako. Pero at least napalitan ko, di ba? Ito pinalitan nila dahil hindi daw tugma. Ewan ko. Tapos, yung spark plug pinalitan din nila. Hindi rin daw tugma. Binili ko yun sa Home Depot. So, parehas bago tong spark plug. Hindi na bumalik sa akin. Sana pala kinuha ko sa kanila. Kasi parehas yung bago. Good morning mga kaberks. Alas 5 pa lang. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan ko na magtrabaho dahil habang walang araw pa. Kasi pag sobrang init na, hindi na makapagtrabaho. Dahil kailangan mo magsuot ng ganito eh. So, sobrang init pa. Mag-jacket ka pa. Kaya, agahan na lang para mamaya pahinga. Yun. See you kung anong progress. Ubus na yung gas, mga kaberks. Ay. So, ayan na.
pataas na yung araw. So ikot ko na kayo kung anong nagawa. Progress. Kahapon ito nagawa. Ayan. Nagawan ko ng daan yung papunta ng cherry saka yung grapes. Ayan. At kahapon nagmower ako, dinaanan ko to. Kaso yun nga, pahinto-hinto dahil pagpuno na. So itong dito. Ayan. Ngayon lang inano ko na kasi malapit sa daanan. Pero bushes pa rin, the rest. At kahapon, ginawa to ni mama, yung mga pinagkakat ko ng grass. Inipon niya na. Tapos, ano na namin yan, i-mulching na namin doon sa halaman. Para pang ano din, pag na-compose, di maganda. Hindi maganda. Pakakagawa ko. Ayan. So, hanggang doon na yan sa dulo mga kaberks na ipon ni mama. So, kailangan hakutin na yan. Kailangan siyang hakutin at dalhin doon. So, yung nakuha nung mower, doon ko na inimbak. Ayan, para makabawas ng bigat. Mag-mower na ako ng konti. Kaberks. Ayan. Tinanggalan ko na. Ayan, puno na. Nilagay ko na dito. So, pahingayin ko lang ng konti. Mukhang may pag-asa tong mga tanim na to. Ayan. Hopefully, umabot sila. Yung sitaw. So, may na-discover pala ako mga kaberks. Maraming tumubong kalabasa. Ayan. Dati, dalawa lang. Ito yung una ko nakita dito. Ayan. Yung isa dito naputol ko pa. Last week. Ayan. Ito last week pa to Ito bago ko lang ito. So maraming sumibol ngayon dahil gumanda-ganda ng konti ang panahon. Diba? So yung kamote naman, ewan ko ba dito? May kumakain. Hindi mo alam kung ano may pumuputol Ayan Mahaba na to Katulad yan mahaba na. But anyway, kung anong mabuhay, ganun talaga. Isa mas stress tayo. Ito pa pala mga kaberks. Dahil nagtanim kami dito ni mama ng pakwan. At itong area na to, nagtanim kami dito ng pakwan at corn. So, munti ko pang maputol dahil kasi tulad niya lang ang ang damo. Ito, mais. Diba? Naputol ko pa. Buti na lang napansin ko. Sabi parang down to ng corn
Madami yan eh. Hindi ko na nga alam kung hanggang saan yun eh. Mahirap mag ano pag natubuan ng damo eh. Ayan, dalawa magkatabi. Kasi sabi ni mama 3 daw sa isang ano eh. Ayan, nabuhay dalawa. Dami niyan dito eh. Naputol ko na lang. Ayan. Yun na lang mga ka-berks. Yun lang yung nakakita ko na very obvious. Dahil malalaki na yung dahon niya. Sa yung pakwan. Ayan. At least may nabuhay. Anything will do. Hindi ko alam hanggang saan yung tinaniman namin ng so pati yung grass clipping ko mga ka-berks na inano ko, namba ko na dito, nahakot ko na at ayun na, so wala na dun sa daanan. Ayan. So marami na ako nagawa. Kailangan habulin ko yung yung araw dahil mainit. Pero medyo may hangin kaya mapresko. Pero mainam na yung maraming magawa ng maaga kasi hindi natin alam ang panahon kung umulan na naman. So yan, malinis na. Di ba? So yung matataas, pwede ko pa yan grass cutter kasi mahirap na maagang tumaas siya. Ayan. So baka dito na kami tumambay ito para hindi masyadong malayo sa daan. Ayan. At malapit din naman. So doon sa malapit sa garden, let's see mga ka-berks, parang nakakita ko na mas maganda dito ang location sa gitna. Ayan, para bang nasa gitna ka ng farm. Ayan, sa gitna kita mo back and front, side to side. Tatanim na ata kami. Ayaw na si mama. So, magtatanim kami dito mga ka-berks ng kamatis. Yung tira-tira sa bahay dahil wala naman mapagtaniman sa bahay. So, tinanggalan ko na ng plastic. So, ang purpose talaga ng plastic na ito mga ka-berks para hindi tubuan ng grass at mamatay yung mga nandito na grass. Yan. So, ang gagawin ko, gagamitan ko ng mantis yung tiller ko. Ayan. So, nandito yung sayote. Ayan. Last week, nilagyan ko ulit siya ng mulch. Pero, meron pa rin mga grass. Ayan. Lalabasan pa rin. Lalagyan ko na lang siguro ulit nung, ayan. Lagay ko dyan sa ibabaw. Tingnan natin kung mamatay sila. Ayan. So, kabilaan, tataniman ko. So, try ko na to kung worth ba yung pagkakabili ko at nung pinagawa ko. Ayan. Good night mga ka-berks. Mahangin. Medyo malamig. Hi ma! Buti naman medyo malamig. Good morning mga ka-berks. After ng thunderstorm kagabi,
Ayan na yung tent. Nilipad na. Ay, grabe. Yanig ang sasakyan. Hindi ko mabidyo kagabi dahil inaaboy ko magbukas ng cellphone dahil sa kidlat. Ay, no. So ngayon, may thunderstorm ulit. Hopefully, makauwi na kami bago pa dumating. So ngayon, asikaso na. Gising na. So, see you later mga ka-berks. Okay mga ka-berks, impake na. Na kami dahil maaga pa, although 9 o'clock pa lang. Nag-impake na kami after ng breakfast dahil may thunderstorm na naman. Ito nga yung mahangin na naman. So kaya pinadali ko ng mag-impake at so marami naman nagawa. So ikot tayo mga ka-berks kung ano yung namin at ano yung babalikan na tumubo na at gagawin ulit. So ito kahapon, ginawa na ito kahapon. Nagkataon ng grass sa paligid nito. So tinabi na namin yung kinat kong grass para mulching na siya. Ayan, okay nga lang. Hindi kami nakabukas ng marami. Unti-unti. So kahapon ay nabuhay pala kami okra. Nakita ko lang kanina ay kahapon. So ito rin yung nagawa namin kahapon. Yung mga nakolekta nalalagay ko na dyan para hindi tubuan ng grass. Nakakatulong siya at nag-absorb ng water retention at ng moist, lalo na ngayon medyo napapadalas ang pag-init na, pero mas marami pa rin yung ulan. Pakita ko sa inyo yung bunga. Ewan ko, parang lang cherry. Ayan, madami yan. Dito, damo. So ito lang na-accomplish. Kasi nagtanim kami ng puno dito mga ka-berks. At dati pa nagtanim na kami dito ng halaman. Ayan. Pinutulan ni mama sa paligid kasi natamaan ko siya kasi hindi ko naman kita. Ayan. Ito yung una namin natanim. Ayan. Thank you, Eliza. Space na yan. Ayan. Ewan ko kung mabuhay pa yan. Hanggang doon. Ayan yung daanan ng sasakyan mga ka-berks. Ayan. So, ayan, nilagyan namin ng puno. Hanggang doon na sa may plant. Nakikita nyo yung may tusok na kulay-pula na sign. Hanggang doon. Ayan. So, ganda na tingnan. Maliwalas na. Ayan. Hindi pa ang ikakat ng grass. Pero, unti-unti lang.
every time na pupunta dito, syempre, kung ano yung nakat na grass mo, puputulan mo ulit dahil tutubo ulit yan. Kaya nga mas maganda, mga ka-berks, gawa na ng paniman. Kasi pag may nakatanim at namulching, ayan, minimize ka na ang pagkakat ng grass. Pero hindi ko naman dito tatanim kasi sa daanan, yung daanan may tanim, pero trees or halaman, hindi yung mga vegetable or produce. Ayan. So ito, eventually tatanggalin ko yung tarp nito kasi kailangan ko ng ikat ng grass at parang wala na mag-survive na yan, malukay. Dati may nakita pa ako, ngayon wala na. Namatay na sila lahat siguro. Ganun talaga. Ito. Ano na. Ito last drip na tanim. So, parang mahabol pa. Ito. Galing yung kwento. Chika. Kamatis doon sa kabila. Ito mga ka-berks, kailangan ulitin to. Hindi niya kaya yung hangin. Kailangan yung foundation nakalubog yung kahoy. Kasi sobrang lakas ng hangin. Hindi niya kaya. Kahit mabigat. So yung mga ka-berks, uwian na. Next week ulit. And hoping na mabuhay yung mga tanim. At maka-harvest naman tayo. So see you next time mga ka-berks. As always, do what makes you happy. Ciao.